Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nagsagawa ang Project Tabang at Bangsamoro Youth Commission ng pamamahagi ng tulong sa mga balo at ulila sa Barangay Ubol sa bayan ng Simunol sa lalawigan ng Tawi-Tawi kahapon. Pinangasiwaan ng Project Tabang Provincial Coordinating Team at BYC Tawi-Tawi ang nasabing pamamahagi ng mga bigas at grocery items. Kasabay niyan, namahagi din ng relief assistance para sa mga residente ng Barangay Nikatan sa bayan ng Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Habang nasa 155 naman na mga manggagawa mula sa Quick Response Team o QRT ng Local Government Unit ng Cotabato City ang napamagian ng mga bigas. Sa kasalukuyan, ang mga manggagawang ito ay nananatiling volunteer habang hinihintay ang kanilang mga opisyal na mga kontrata upang ipagpatuloy pa ang kanilang mga serbisyo para sa pagpapalaganap ng kaayusan at seguridad sa bawat komunidad sa lungsod. Samantala, patuloy ang pamimigay ng Project Tabang ng mga libreng gamot para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Kasama na ang mga libreng wheelchairs sa ilalim ng Access to Health Opportunities and Development o AHOD. Handog mula sa opisina ng ating butiing Chief Minister, Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Inaasahan sa taong ito ng 2025 ang pamalaan ng Bangsamoro at ng Project Tabang sa pangunguna ni Project Manager Abubakar Edris ay magpapatuloy pa rin ang paghahatid ng tulong at pagbibigay ng importansya sa bawat mamamayan tungo sa mas maunlad at mapayapang Bangsamoro Region. Isa lamang itong patunay ng pagpapatupad ng Government of the Day ng kasulukuyang pamalaan sa pundasyon ng matuwid na pamamahala o moral governance sa buong rehiyon. Patuloy ang pagpapaabot ng tulong sa komunidad ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund o TDIF. Sa impormasyon mula sa LTAIS, Public Information, Publication and Media Relations Division ng BTA Parliament, pinangunahan ni Member of the Parliament Harun Abbas ang groundbreaking ceremony ng dalawang infrastructure projects sa Barangay Mother Tamuntaka sa Cotabato City. Itatayo na ang isang covered court na magagamit sa sports recreation, religious activities at mga pagtitipon habang nasa 25 solar-powered LED lights naman na ang ilalagay sa lugar. Samantala, namahagi naman ang opisina ni MP Khalid Haji Abdullah ng mga esensyal na mga medical supplies sa 30 mga rural health units o RHUs mula sa lalawigan ng Lanao del Sur at ng Marawi City upang tugunan ang healthcare needs ng mga pasyenteng may diabetes. Kasama sa ipinamahagi ay ang mga glucometer sets, lancets at mga test strips. Layon ni Haji Abdullah na suportahan ang mga healthcare providers sa pagpapalakas pa ng mga kanilang serbisyo at pagtugon sa medikal na pangangailangan ng mga pasyente. Puspusan na ang Bangsamoro Information and Communication Technology Office o BICTO ng Office of the Chief Minister sa pagsusulong ng digital literacy sa buong Bangsamoro Region. Alamin ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Isa ang Bangsamoro Information and Communications Technology Office o BICTO sa mga sumusulong ng digital literacy sa bawat mamamayang Bangsamoro sa loob o labas man ng rehiyon. Kaya naman 19 na empleyado mula sa Buluan District Hospital ang nakilahok sa free digital literacy training ng BICTO na tumatalakay sa mobile photography, graphic design gamit ang Canva, Adobe Photoshop, computer troubleshooting at paggamit ng mga tool ng Google Workspace para mapahusay ang mga digital na kasanayan at productivity. Ayon kay BICTO Executive Director Jonathan Mantikayan, layunin ng training na turuan pa ang bawat Bangsamoro lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho sa opisina ng mas advanced skills pagdating sa digital literacy. In line with the moral governance policy direction ng minamahal natin na Chief Minister, now we need to extend our services as much as possible doon sa throughout BARM. So
ito yung gusto natin. As much as possible, we need to reach out through either partnership, collaboration, or any other thing na ma-reach out natin itong digital literacy na ito. Masayang ibinahagi naman ni Muammar Anton mula sa Buluan District Hospital ang kanyang karanasan sa isinagawang training ng BICTO. Ang pinakamagandang experience namin doon, yung akala namin, yung mga topics doon is alam na namin that time na hindi pa kami naka-undergo ng ganito. Pero nung na-explain na sa amin ng mga resource person namin, doon pala namin nalalaman yung lahat-lahat ng ginagawa namin doon, especially doon sa Google workshop, is ganun pala ginagawa. Nandoon lang yung lahat. So parang napakasaya ng experience na masali sa ganitong free training na ito. Nagpasalamat naman si Morshida Hasim sa isinagawang free training ng BICTO dahil malaking tulong umano ito sa kanila upang mas mapalawig pa ang kanilang kaalaman sa digital world. Thank you, Sukran, sa programa ng Chief Minister. Itong free literacy digital training na ito, itong sa BICTO, sana mapalaki pa ito, ma-reach yung mga tao, lalo na yung sa mga malalayong lugar na may kulang sa technology. Para naman sa mga gustong ma-avail ang kanilang training ay narito ang detalye kung paano makakakuha ng slots sa BICTO. They can just officially request, signed by their head of office, addressed to the Executive Director of BICTO. And since hindi naman ganun kalakihan yung training center natin dito, so we can accommodate only between 15 and 20 packs. So yung digital literacy na i-request yung mismong pagkatapos ng training ay magagamit doon sa opisina. Farhana Cabalo, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya, ipinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalaala ng Pag-asa at ng Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at ng Barm Ready Weather Updates. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang mga official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Haji Aris Ismael, naghatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at ng moral governance. Maraming salamat, pagpalain ang Bangsamoro.